Ayan. So, hi everyone. We're gonna do another vlog. Please open your Bible to Matthew chapter 9, verse 14 to 17. I'm using I'm using easy to read version, ERV. Pero depende po kung anong Bible nyo, kahit ano pa yan, pwede nyo pa yan gamitin. Okay? Ang title po is A Question About Fasting. Katanungan sa pag-aayuno. No? Then the followers of John came to Jesus and said, "We and the Pharisees fast often. Why don't your followers fast the way we do?" Ayun, tinanong na siya. No? Sabi, bakit ang mga tagapasunod daw ni John ay lumapit kay Jesus at sinabi, kami at ang mga Pariseo ay kadalasan nag-aayuno. Bakit hindi yung mga tagapasunod mo ay nag-aayuno tulad ng pag-aayuno namin? Parang ganon. So nagkakaroon, kino-compare no nung mga followers daw ni John, bakit nag-aayuno sila, pero yung tagapasunod din daw ni Jesus ay para tilang hindi nag-aayuno. Jesus answered, sumagot si Jesus, no? At a wedding, the friends of the bride's groom are not sad while he is with them. Sabi ganon. Sabi ni Jesus sa sa kasal daw, no? Ang mga kaibigan daw ng mga ng mga kasintahan ng lalaki, no? Ay hindi malungkot. Yan. Yung kasintahang lalaki daw, hindi daw malungkot while he is with them, habang sila ay kasama sila, no? Then that's not the time to fast. Ngayon ay hindi ang oras upang mag-ayuno. But the time will come when the bridegroom will be taken from them. Sabi nga, ngayon ay hindi ang tamang oras ng pag-aayuno. Ngunit ang oras ay darating kung kailan ang kasintahang lalaki, 'di ba? Yung kumbaga yung asawa, no? Ay kukunin o kinuha sa kanila. Yan. Then they will be sad and will fast, no? At sila ay magiging malungkot at sila ay mag-aayuno. Siyempre pag tinanggal mo yung lalaki, malulungkot yung kabiyak niya, no? Yan. When someone patches old clothes, kung may tao man ang naglalagay ng patch daw dun sa lumang damit, they will never use a piece of cloth that is not yet shrunk. Hindi sila gagamit ng isang piraso ng tela na hindi pa ito yung parang lumiliit, no? If they do, ang sinasabi nga, kapag ginawa nila ito, the patch will shrink and pull away from the old clothes. Yung patch daw ay liliit at mahihiwalay dun sa lumang damit, diba? Dapat nga pag naglalagay tayong patch, yung mas mas sabi nito yung parang actually dapat mas bigger dun sa butas, diba? Para mas oops, wag mo kagatin. Ang kulit ng alaga ko, pinakagat lahat. Yan. Asa na tayo? Also, people never pour old wine into old wineskin. Yan. They would burst, the wine would spill out, and the wineskin would be ruined. Sabi ganon. Gayon din ang mga tao ay hindi kailanman magbubuhos ng bagong alak sa lumang sisidlan, no? Sila ay sasabog at ang alak ay matatapon at ang lalagyan ay tuluyan ng masisira. Yun. People always put new wine into new wineskin. Ang mga tao ay kadalasan naglalagay ng bagong alak sa bagong sisidlan nito, which won't break, na hindi ito masisira, and the wine stays good, at ang alak ay mananatiling mabuti. Yan, no? So, ano bang kukuha natin sa lesson natin for today, this verse to? Dito sinasabi nga na tinatanong na question na actually. Mahulog ka be? Question na yung oras ng pag-aayuno, no? Yan, ang kulit ng pusa ko. Yan sila, ito sila. Oh. Yan si kulit, di ba? Kulit siya sa message siya lagi.
Yun na, huwag kayo makulit. Yan. So, always din tayo, no? There's always a time ng fasting. Okay na nagfa-fast tayo, di ba? Pero sometimes, yun nga, tulad nung kay Jesus that time, siya, parang lumalabas siya yung bridegroom doon eh. Kasi siya yung, kasintahan lalaki ng mga followers niya lumalabas, no? So, hindi daw nga, yun yung oras ng tamang pag-aayuno. Kaya hindi siya fast that time. Pero there would come a time daw na darating yung pinaka bridegroom ay kukunin sa kanila. Yun yung time na kinuha si Jesus sa kanyang mga tagapasunod. Oops, ayan na. Nahulog na yung isa, sorry. Sakit? Tumakbo na siya. Ang lilikot niya kasi. Ang lilikot. Doon na. Yan. No. So, yun. Ano pa ba? Yung regarding sa alak daw. No? So, we never put, di daw tayo naglalagay ng bagong alak sa lumang lalagyan. Kasi ito isasabog. So, which is, kung bago naman, kung luma, sasabog yun at magsispill over kung matatapon. No? So, parang ganon din yun in the sense natin, no? We always tend to yan. Kulit talaga nito. So, yeah. Asa na ba tayo? Yun. Sa mga things na through this passage na sinabi nga, no? Na siya. Stuck ako sa kanila. So, itong verse na to parang simply saying that sometimes kasi at that time kasi yung mga Pharisees talagang question, no? Question yung mga ginagawa ni Jesus, no? Kaya nga yung pinaka-title natin yun eh, yung tinatanong na siya bakit hindi siya nagfa-fast, 'di ba? Bakit hindi siya nag-aayuno? But there's always a perfect time to fast, 'di ba? Ako rin kailangan ko rin mag-fast, no? Kasi may nagkakaedad na, tas malaki ako, ayan, no? As you can see, medyo chubby tayo, 'di ba? So, yan, sometimes ito double chin pa ako ito, 'di ba? So, yun. Para din sa health natin, 'di ba? Pero dito kine-question niya na yun, we should always have a time to fast also. And pero sinasabi din dito na there's a time, no? May tamang oras para diyan. Hindi laging kung ano yung sinabi ng iba, yun yung gagawin mo, parang gano'n, no? And makulit na sila, so humingi na sila ng food. So, ito hindi ko napapatagalin, no? Kasi we also have other things to do. Pero, yun, basta dito sa verse na to, it's saying, bumawa ka dyan, mahulog ka dyan. It's saying that hindi lahat ng things na pag sinabi ng iba is you're gonna do it. Parang ganon. There's always a time for everything. May tamang oras para sa bawat bagay. Okay? Yun. And ano pa ba? By the way, dun sa mga nag-share ng ating videos, thank you po sa pag-share nyo. And maraming salamat po sa lahat ng mga comments and suggestions. Yan. So, gagawin pa rin po natin yung reading, kaya alam minsan talaga hindi ko matutukan kasi marami tayong bagay na mga ginagawa. At hindi tayo nakakapag-share ng gospel sa inyo. Pero as much as possible, pipilitin po natin na makapag-share para may nababasa po kayong verse at may nasi-share po kami. At ayun, kahit pa paano nalilinawan tayo sa mga bagay-bagay. What else? Okay. So, wala na yata, no? Yung sa Bible pala, just in case you were looking for any
any bulk orders ng Bible, kung gusto niyo mamahagi, mag-distribute ng Bible, we're also catering it. Yung mga pastor po natin is well equipped na para mag-deliver at kunin yung mga Bible for you guys and to attend the seminars, no? So hindi na po kayo mahihirapan at kasi it would take time for you kung kayo pa yung magsi-seminar. Bukod doon, we're also asking for donations. If you want to donate, we're accepting donations through our GCash account. It's Boots Melanie Ong, 0920-234-2275. 0920-234-2275. Yan. So, let's pray na po para hindi na humaba ito. Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick, and we remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face, because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shatter any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to their weary places. Sundan niyo po ko, Ama, mahingi po akong tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Yan. Medyo mabilisan na po kasi maingay na yung pusa ko. Humingi na sila ng food. So, thank you and till our next video, ito po sila. Yeah. Bye.